Sa mga larangan ng architecture, engineering at interior design, binabago na ng artificial intelligence ang blueprint ng pagdedesenyo. Pero para sa mga eksperto, may mga aspeto sa kanilang propesyon na hindi basta-basta mapapalitan ng AI. Narito ang ikatlong bahagi ng aming special report, Artificial Obra. Kung magpapatayo ng bahay, dapat may plano at disenyo. Mga bagay na ginagawa ng inhinyero, arkitekto o di kaya interior designer. Pero sa panahon ngayon, ilan sa mga ito kaya na rin gawin ng artificial intelligence o AI. Tanong tuloy ng ilan, kaya na nga bang palitan ng AI ang kanilang trabaho? Sa firm ng arkitektong si Dax, may inilaan ng espasyo para sa AI. Ginagamit na nila ito para sa initial stages ng proyekto. Noong wala pang AI, kailangan mo pa mag-render ng perspectives. It will take you hours, sometimes days to finish yung renders. But now with the help of AI, just minutes, meron ka ng rendered perspectives and even walkthroughs. Aminado siya na malaki ang naitutulong ng AI para mapabilis ang proseso. Ngunit malinaw para sa kanya na ang karanasan hindi kayang palitan ng teknolohiya. Like for example, pag namimili tayo ng materyales, paminsan kailangan mo ihawakan para maramdaman kung mat ba to, madulas ba to sa paa, kapag inapaka mo, madudulas ka ba, mga ganon na hindi pwedeng mapalitan ng AI. At ang mas malalim na aspeto, pananagutan. Ang biggest factor na hindi mapapalitan ng AI is yung liability. Hindi mo naman pwedeng pag ginawa siya ng AI, isisisi mo sa AI yung mga, kunwari, gumuho yung structure. Well, I hope not walang gumuho. Pero worst case scenario, sino sisisihin mo? AI. Diba? Tsaka, as part of building permit requirements, kailangan mo rin ng sign and seal ng professional. Ang AI expert nilang si Paula, kinikilala ang kakayanan ng AI. Hindi para gawin ang kanilang trabaho, kundi bilang kaagapay. Napakahalaga na lagi tayong updated sa kung ano man yung trend. Not just the trend, not because it's trending, but because it's really helpful. There's a reason why these things exist. There's a reason why these things are invented and are created. It will improve the lives of many people. At this point, dapat di mo na tinatanong, baka kunin yung trabaho ko. What matters is you as a person, as a human being, should be able to adapt to what technology has to offer. It's just a tool that people use. Do not fear it, right? Embrace it. Ang licensed interior designer na si Mika, katuwang na rin daw ang AI sa paggawa at pag-iisip ng disenyo. For me, AI is like a multiplier of time. Kasi grabe siya mag-accelerate ng speed pagdating sa mga concept making. Pagdating sa schematic design, sa design concept, I use AI to help me generate more prompts para mas ma-flesh out ko yung nasa isip ko. Pero para sa kanya, may hangganan ang pagsandal sa AI. Hindi daw kasi natatapos sa pagpili ng kulay at disenyo ang interior design. Pag-aaral ito ng paggalaw ng tao sa loob ng espasyo, pagtiyak na may tamang distansya ang mga daanan at kung ang isang silid tulugan ay tunay na pahingahan. Kaya dapat may kaagapay na profesional o eksperto. To see people try to take charge of what they want to do in their space actually doesn't pose a threat to me. I know na in the future, they will realize na bakit may professionals for this, bakit may architects tayo, bakit may engineers tayo, bakit tayo may interior designers. Because these are expertise that deal not just with aesthetics, but with people's welfare. Yun yung magiging gap between people who DIY and those who really invest in professional help. Hands-on si Mika sa bawat detalye, mula sa pagpili ng materyales hanggang sa pagbili ng muebles, mga bagay na hindi raw kayang gawin ng AI. Even though magpa-assist ka talaga sa kanya hundreds of times, no matter how many prompts you do, it can never ever copy a designer's eye. As long as my life experience, my spatial intuition, my taste is within me, AI can never ever copy it. Maraming ang kayang gawin ng AI sa mundo ng pagdidisenyo. Pero para kina Dax, Paula at Mika, hindi lamang ito teknikal na proseso, kundi pakikipag-ugnayan din sa emosyon, gawi at kaligtasan ng tao.